Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayang ito, upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon, kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon, pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit, kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago pagbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa mabuting balita mula kay San Lucas, pinaalahanan tayo ni Jesus na laging maging handa, sapagkat darating siya sa oras na hindi natin inaasahan. Tulad ng isang tapat at matalinong alipin, tayo ay tinatawag na maging mapagkakatiwalaan sa maliliit at malalaking bagay na ipinagkakaloob sa atin. Hindi sapat ang kaalaman lamang. Kailangan itong isabuhay sa pamamagitan ng pagsunod, paglilingkod at pananagutan. Ang bawat biyaya na tatanggap natin ay may kaakibat na responsibilidad. Kung tunay tayo naghihintay kay Kristo, dapat makita sa ating gawa ang pagiging tapat, mapaglingkod at handang magpatawad. Ang handa ay siyang magpinagpala. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, turuan mo ako maging tapat at handa sa lahat ng oras. Naway maging mabuting katiwala ako ng mga biyayang ipinagkaloob mo at gamitin ito upang maglingkod at magmahal sa kapwa. Huwag mo pong hayaan na maging pabaya ako, kundi maging masikap at mapagkatiwalaan. Amen.